Gera na nga ba talaga gusto ng China? Ano, sa tingin ninyo mga tol? Kasi pinapakita nila sa atin mga kapatid no, talagang paghamon na eh. Yung tipong paglabas-masok nila dito sa ating soberanya, yung mga tipong parang walang pagpapahalaga no sa mga nasasagasaan nilang bansa o kaya yung tipong hindi tayo binibigyan ng respeto no. Pero sa palagay ko yung gera mga kapatid, yun na yung pinakahuling pwedeng mangyari kung sakasakaling papalag na talaga ang Pilipinas to the point na ipagtutulakan na talaga natin sila palabas. Hindi yung tipong hindi tipong mga radyo-radyo challenge lang. Yung gagamitan na natin sila ng water cannon o kaya gagamitan na natin sila ng missile, mga ganun. Siguro doon mauuwi yun mga tol. Sa ngayon kasi ginagawa nila sa atin, sinisindak pa rin tayo no. Ipinapakita nila sa atin kung gaano sila kalakas, kung gaano sila, alam mo yun, kung gaano kalakas yung puwersa nila. At eto nga ang ating panonoorin ngayon mula rito kay Melvs Castle. No, mga kapatid, basahin muna natin yung title, no? Gera gusto ng China, hindi namin naatrasan yan. PBBM, lahat ng illegal Chinese, palayasin niyo yan. Yan ang title mga tol, no? At bibigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid, no? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Hindi natin kaya ang China sa giyera. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero hindi porket hindi natin kaya ang China militarily, gi-give off na lang tayo basta-basta. Which is totoo naman mga kapatid, no? Sa ngayon, no? At this point mga kapatid, hindi talaga natin kaya. Kung labanan lang tayo ng paramihan ng barko, talo tayo mga tol. Paramihan ng sundalo, talo pa rin tayo. Napakalaki ng bilang ng sundalo nila mga kapatid. Kahit pagsamahin pa natin yung active at saka reservist natin, hindi aabot. Hindi aabot doon sa kanilang active, no? Na ganun sila karami mga kapatid, no? So pagdating sa mga ganitong usapin, no? Hindi talaga patas. Alam mo 'yun, hindi tayo papantay sa kanila, pero hindi naman 'yan nangangahulugan. Napapayagan na lamang natin yung kanilang ginagawang pambabastos, yung kanilang ginagawang pagsasawalang bahala sa claim natin mga tol, no? Tulad nga ng sinabi ko kanina nung una, yung gera kasi last na yan eh. Last option na yan kung talagang kinakailangan. Mangyayari yun mga tol. Pero sa ngayon, nakikita naman natin yung ating AFP, yung ating PCG, talagang ginagawa nila lahat ng makakaya nila para hindi tayo umabot doon sa ganong punto. 'Di ba? Kung kinakailangan nilang habaan pa PC nila, kung kinakailangan nilang habaan pa yung pasensya nila, lunukin yung mga ego nila, mga tol, ginagawa nila 'yon para sa ating lahat. Kaya dapat talaga silang saluduhan mga tol eh. Alam mo 'yon? Kapag nakakita ka ng PCG, nakakita ka ng sundalo, mga tol, saluduhan mo 'yan. Talagang iba yung niyan, dedikasyon nila. China ang mali sa pagnanakaw nila ng teritoryong para sa atin. Tapos tayo ang tama at naaayon sa batas. Ibig sabihin tayo ang papanigan ng mundo. World versus China. Nakikita naman natin yan eh. Ganun naman ang nangyayari ngayon eh. Iba nga lang yung naratibo ng China, iba yung nakikita nila. Di ba nga sabi ni Mao Ning nung nakaraan, sana daw pakinggan ng Pilipinas o mag-comply daw ang Pilipinas sa panawagan ng international community. Pero mo binaliktad tayo mga tol, parang lumalabas tayo pa yung sinasaway ng international community. Lang talaga to mga to, baliktad ang utak eh no. Pag ginera tayo ng China, hindi lang tayo ang kakalabanin nila. Nandyan ang Amerika, nandyan ang Japan, Australia at marami pang iba. Pero alam nyo mga tol, kahit hindi tayo garahin ng China, may posibilidad na madamay pa rin tayo doon sa napipintong gera o napipintong pagsakop ng China sa Taiwan. Kasi nga 'di ba by 2027 yan yung ibinigay nilang deadline. Siyempre alam nyo na mga kapatid, may posibilidad talagang madamay tayo dyan. Napakalapit natin eh. Tapos ang dami pa nating EDCA sites dito. Kaya nga pilit nilang pinapaalis yung typhoon eh, no? Ito haka-haka lang naman, no? Ito'y pag-aanalisa lang naman. Pilit nilang pinapaalis yung typhoon kasi ito'y may posibilidad na gamitin ng Amerika laban sa kanila once na sinakop na nila etong Taiwan. Kasi nga 'di ba US, sabi nila susuportahan nila yung Taiwan.
No, magpapadala sila ng mga warship diyan. Pag sila tinamaan at tinira ng China, 'di ba? Automatic ano na agad 'yon, direct attack na agad 'yon sa kanila, mga tol. 'Di ba? Pwedeng mag-invoke sila ng Mutual Defense Treaty para magamit nila yung mga nandirito o kaya kakayanin na nila ng sila lang. Pero yun ang posibilidad no, yung madamay tayo. Dito dapat daw nating ipagpatuloy ang pagigit sa ating karapatan. Kung may manghimasok na Chinese Coast Guard o PL Navy pa yan, papalayasin natin yan. Sisiguraduhin daw ni Pangulong Marcos sa pangunguna ni Chief General Romeo Brawner na i-challenge ng AFP ang lahat ng illegal na presensya ng mga Chinese. Yan ang policy niya Policy ni PBBM yan, mga tol 'Di ba? Ang policy ng kanyang administrasyon. Pero ang pinapangambahan lang natin, mga tol, is paano na after ng administration niya. Yun ang number one question sa ngayon, mga tol. 'Di ba? Kasi 2025 na hanggang 2028 lang siya, mga tol. 'Di ba? Ilang taon na lang. 2 taon, 3 taon na lang, mga kapatid, papalitan na siya. Hindi natin alam kung ano magiging polisiya na susunod na presidente. Pero sana lahat ng effort ng AFP, effort ng Navy at ng PCG o effort ng gobyernong to, mga tol, para igiit yung ating soberanya ay wag mabalewala no, sa susunod na administrasyon. Kung sa palakihan at paramihan ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang ang inisip na, ano bang mission ng Coast Guard, ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that no matter what any other foreign power does. That is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter, saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence, no matter what they do. Kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na, mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. Hanggang sa makulitan sila sa atin, no? Kasi nakukulitan na rin naman tayo sa kanila, mga tol, Pero kahit anong gawin nila, pero sana wag na ma-normalize yun, yung pagbangga nila, pag-water cannon nila sa atin. Tapos kapag nagpa-press briefing sila o kaya nagpa-press conference sila, sasabihin nila, tayo bumangga sa kanila, tayo ang nagpo-provoke sa kanila, professional yung kanilang mga Coast Guard, at tama lang daw yung ginawa nila at naaayon sa batas. Kasi ganun nila, mga kapatid, balikta rin lahat ng sitwasyon Pero sabi nga ni PBBM, kahit anong gawin nila, mananatili ang presensya ng Pilipinas dito sa ating iginigiit na soberanya. Hindi tayo pwedeng umatras dyan. At dapat, bawat isa sa ating mga Pilipino, alam yun, mga tol, no? Para alam nyo na, para pagdating ng panahon na merong isang nakikipagkamay sa'yo at humihingi ng suportang iluklok mo siya, pero alam mo namang pro-China siya, alam mo na, hindi ka makakatulong sa Pilipinas. Diba? Isa ka lang magiging pabigat sa mga sundalo natin. Huwag ka na dyan, no? Ganon. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our water. Hindi nga takot si Pangulong Marcos kung magkagulo. Kung maapektuhan man ng Pilipinas dito, ang China naman ay magdudusa sa kasalanang ginawa nila. Tayo, sa tingin nyo, tama ba si PBBM? Buong mundo kaya ang kakampi sa atin kumpara sa China na walang naniniwala? Basta tama tayo, mga kapatid, no? Kakampihan tayo ng buong mundo. Pero syempre, bilang isang presidente, ayaw niya rin naman isacrifice lahat ng kanilang effort pinagpaguran para iangat ang ekonomiya.
mga tol, no, para paangatin man lang, no, yung ekonomiya natin, mabawasan yung mga taong nagugutom, mabawasan yung mga taong walang trabaho. 'Di ba nga meron ngayon aumento sa sahod na sinusulong ngayon dagdag 200 pesos ba, no? Dagdag ganun. Basta mga kapatid, ang lagi nating tatandaan, walang nananalo sa digmaan, 'di ba? Kahit sabihin natin mga tol, malakas na puwersa natin, yung damage pa rin na pwedeng maidulot sa atin ay hindi magiging maayos. Kaya kung kaya namang iwasan, iiwasan natin yon. Kung kaya naman natin dalhin sa isang paraan na kung saan ay mananalo tayo nang walang nangyayaring gera, mas mabuti yon mga tol. Pero syempre, kung ano ang nakatadhana, yun talaga ang magaganap at hindi natin kayang baguhin yun. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.